Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Magandang gabi, kapanalig. Narito na ang ating programang Talakayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod ng Promotion of Church People's Response, Kapatirang Simbahan para sa Bayan at ng Kadao Productions, 60 minuto tayong magsasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo ng magtalakayan. Magandang gabi po muli. Ito si Raymond Villanueva ng Kadao Productions. At ito si Father Greg Obejas. Kami ni Raymond ang iyong mga host dito sa ating programa sa Radio Veritas 846 AM ang Talakayan. Ang tala balita sa araw nito, gabi ng Martes, ika-26 ng Marso, taong 2013. Ang ating unang balita, pagharang ng palasyo sa Magna Carta for the Poor, hindi nakakagulat. Tila inaasahan na mahihirap ang pagharang ni Presidente Benigno Aquino sa Magna Carta for the Poor. Ito ang sinabi ni Anak Pawis Congressman Rafael Mariano na nagsabi ring ang pagvito ng palasyo sa panukala para sa mahihirap ay gawain ng isang elitistang tulad ni Aquino. Ang Magna Carta for the Poor ay nagbibigay kapangyarihan sa mahihirap na igiit sa pamahalaan ng pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan at trabaho, gayon din ang makatarungang sahod at iba pa. Ayon naman kay Aquino, hinarangan nila ang Magna Carta dahil wala umanong budget para rito at walang sapat na panahong ibinigay ang batas upang hanapan ito ng gobyerno. Subalit ayon sa Anak Pawis, bilyon-bilyon ang ginagastos ng gobyerno sa kontra-insurgency ang conditional cash transfer taon-taon na maaari sanang pagsimulan ng implementasyon ng Magna Carta.
Ang ating ikalawang balita, budget ng gobyerno sa mga SUC bumaba imbis na tumaas. Pinasinungalingan ni Bayan Muna Congressman at kandidato sa pagkasenador Teddy Casino na tumaas ang budget ng mga State College and University o SUC. Ayon kay Casino, walang katotohanan ang pahayag ng Department of Budget and Management na tumaas ang gastusin ng gobyerno para sa mga SUC sa kasalukuyang taon. Paliwanag ng mambabatas, mula sa 0.41% ng gross domestic product ng bansa, sumadsad sa 0.29% na lamang ang ginagastos ng kasalukuyang gobyerno para sa pang-tersaryang edukasyon. Dagdag ni Casino, humiling ang mga SUC ng 54 na bilyon para sa 2013, subalit kulang-kulang na 33 lamang o bilyon lamang ang binigay ng pamahalaan. Sa dulo ng mga bagay-bagay, ayon sa kandidato, hindi nasisingilin ang mga mag-aaral ng matrikula sa mga SUC kung ginagampanan ng pamahalaan ang kanyang tungkulin. Ang ating ikatlong balita, privatisasyon ng mga pampublikong ospital, kalbaryo ng mga maralita. Nagdaos maghapon na marcha ang mga maralita sa ilalim ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay sa Maynila kahapon. Partikular na panawagan ng mga maralita ang pagtigil sa privatisasyon ng mga pampublikong ospital at iba pang batayang serbisyo sosyal. Nagsimula ang tila prosisyong marcha ng maralita sa harapan ng Universidad ng Pilipinas sa Padre Faura upang iprotesta ang patuloy na pagtaas ng matrikula sa naturang universidad. Ang kapabayaan umano ng gobyerno sa edukasyon ang nagtulak kay Cristel Tejada, pag-aaral ng naturang eskwelahan upang magpakamatay. Tumuloy ang prosesyon sa harapan ng Philippine General Hospital, Supreme Court at dumulo sa Mindiola upang ipamukha sa pamalang Aquino na pahirap ito sa maralita. At para naman sa ating tala parokya, naririto si Father Greg. Ang tala parokya sa linggong ito, pagtatayo ng eskwelahan para sa napektuhan ng Bagyo Pablo, itinaguyod ng Dambana. Idinaos kahapon sa St. Teresa's College, Quezon City ang seremonya ng pagbibigay ng donasyong nakalap sa damayang simbahan para sa panahon ng disasters o Dambana. Umabot sa mahigpit 400,000 ang kabuang pundo na ibinigay ng Dambana sa Balsa, Mindanao at Rural Missionaries of the Philippines upang ipagawa ang paralan ng Ata Manubo sa Barangay Magayon, Compostela Valley. Sa pamagitan ng proyektong Pray, Fast, Build, hinikayat ng Dambana ang mga taong simbahan na gunitain ang Kwaresma sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagbibigay tulong. Suporta at kilos ng mananampalataya ang sandigan ngayon ng proyekto na inasahan magpatuloy hanggang makamit ng mamayan ng Mindanao ang kalinga at katarungan ng kanilang hinahangad. At yan po ang ating mga tala balita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Ano ang pananampalataya kung walang gawa? Ito ang tanong at hamon sa atin ng Panginoon. At ito ang hamon sa atin ng kasalukuyang panahon. Tayo ay makinig sa ating panimulang panalangin. Diyos na pinagmumulan ng buhay at pag-ibig, nagpapasalamat kami sa iyong walang humpay na pagkalinga at pakikisa sa amin. Ang paggunita nawa namin sa iyong pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ay maging daan upang makita ang iyong misyong pagliligtas. Bagtasin nawa namin, O Diyos, ang iyong landas bilang lingkod at iwaksi ang masamang gawi ng aming bayan. Patuloy nawa kaming makibahagi sa iyong pagkahari, pagkapari at pagkapropeta hanggang mapangyari ang buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Greg. Ngayon po ay Martes Santo. Palalimin natin ang pagpapakasakit ni Jesus sa mukha ng mga kapatid nating maralita. Tatalakayan natin ang kalbaryo ng maralitang Pilipino at ang kaugnayan ng simbahan ng mga dukha. Kaya ngayong gabi, mga kapanalig, kapiling natin dito ang chairperson ng Task Force on Urban Conscientization or TFUC, na mission partner ng Association of Major Religious Superior of the Philippines, si Father Charlie Ricafort, Missionaries of the Infirm. Magandang gabi, Father Charlie.
Magandang gabi sa ating mga kapanalig. Magandang gabi, Father Greg at Brother Raymond. Ito si Father Charlie, batang-batang tignan. Oo, Parang mukhang seminarista lang. Father Charlie, welcome. Okay. At syempre pa, mga padre, kapiling natin ngayon ang kumakatawan sa mga mahihirap nating kababayan. Ang pangkalahatang kalihim ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay. Si Ginoong Carlet Berjon. Magandang gabi, Kalito. Magandang gabi, Brother Raymond. Magandang gabi, Brother Greg. Ay, magandang gabi, Kadito. Magandang gabi rin kay Brother Charlie Ito at sa si- mga kabanalig ng nakikinig sa oras na ito. Oo, panimula muna, Father Lito. Father Lito. Kalito. Kagagaling mo lang ng Naga, di ba? Batiin mo naman, baka may nakikinig dito mga Bicolano. Binabati ko yung mga kapwa ko Maralita sa Naga City. Kahapon naririyan po ako para magdaos ng ikadalawang citywide assembly ng kalipunan na may mahihirap. Marami ang isyo ng karaniwang tao, ang kinaharap ng maraming Jose at Maria, ang kalbaryo ng maraming maliliit nating mga kapatid. Sama-sama nating alamin ito. Mag-text sa 091883374827 at patuloy na makinig sa pagbabalik ng ating programang Tala Akayan! Makitakbo para sa kapayapaan. Makiisa sa Manila in a Pace for Peace, Fit for Life sa April 21, alas 5 ng umaga sa Carino Grandstand, Manila. Pagtungo lamang sa mga piling Reebok boutique outlets sa mga malls upang magpa-register. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 218-3788 o sa 0920-956-0212 at hanapin si Grace. Hatid sa inyo ng Comunidad de San Egidio, Veritas 846, Burlington, Red Cross, Royal Sporting House at ng Race Director Cross Fitness. Ako po si Susan Roses at isa ako sa maraming Pilipinong hindi sang-ayon sa mahal at low quality na gamot. Kaya nagpapasalamat ako sa RightMed sa abot kaya at dekalidad nilang mga gamot. Ako mismo, saksi sa premium na pagkakagawa ng RightMed medicines dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. RightMed is the #1 uni-branded medicine. Available at Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Dala Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito muli si Raymond Villanueva ng Kodang Productions. At ito si Father Greg Obejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan! Kanina, pinakilala natin mga panauhin, si Father Charlie at si Kalito. Ngayon, tanungin muna natin, yung mas bata. Yung mas bata. Father Charlie, kaunting background nga. Ano nga ba itong Task Force on Urban Conscientization? Parang mabigat pakinggan eh. Sige, ang Task Force on Urban Conscientization o TFUC ay isang mission partner siya na tumutulong sa Association of Major Religious Superiors in the Philippines. Mga grupo ito ng mga superior ng mga iba't ibang congregation sa Pilipinas. At pangunahing tungkulin nito palakasin yung samahan at pagkakaisa ng simbahan at Maralita. Kasi napakalaking iskandalo sa simbahan kung malayo siya sa kanyang pinaglilingkuran, lalo ng mga duka. So, pinayigting namin ang pagkakaisa na ito ng taong simbahan at Maralita. At nagbibigay din ang TFUC ng mga serbisyong panlipunan sa ating mga Maralita. Okay. Maganda yung ginamit yung adjective, Father Charlie. Iskandalo ito. Pagka malayo ang simbahan doon sa kanyang pinaglilingkuran ng Maralita. Kailan na itatag ang TFUC? Mga kainitan siya nung martial law, mga 1974, no? At pinanganak ka ba noon? Batang-bata ka hindi pa ako pinanganak na ako noong 1971, 3 years old. 3 years old ako. 71 ka? Oo, 71. Oo, talaga. Wala talaga. Alam mo Raymond, maraming mga task force na naitatag ang Major Religious Superior of the Philippines during the martial law regime. Task Force Detainees. Isa ito, Task Force Detainees. Rural Missionaries of the Philippines, Yung RMP. RMP, tsaka yung mga nangangalaga rin sa mga seminarista natin, at mga taong simbahan, yung Task Force on Orientation of Church Personnel, TFOCP, at iba pang mga actually may mga bago pa ring mga sumusulpot na mga mission partner sa AMRSP
Depende dun sa pangangailangan ng sitwasyon. Alam mo, Father Greg, ito pinagkakamali ito ng mga mapangaping mga gobyerno na akala nila kapag nag-strong arm tactics sila, lalong mananahimik ng simbahan. Kita mo itong history ng simbahan during martial law, ang daming lumalabas ng mga ganitong mga mission, TFUC, DFD, RMP. Magandang balikan yan. Magandang ipagpatuloy. So, kaya sinabi natin, para yun ang golden age ng ng Philippine Church siguro. When talagang parang the church was persecuted or talagang at that time, di ba? Ang kagandahan nga nun, Father, lumalabas yung pagiging prophetic niya at saka pagiging makikita. Pero ngayon kung now the church is Father Charlie, on the ivory palace or Sa tingin ko naman, isang hamon pa rin sa atin na talagang ituloy pa rin yung tungkulin ng bawat binyagan na maging propeta. No, bawat binyagan, hindi lang yan yung mga pare at madre, kundi bawat Kristiyano ay inaanyayahan na makiisa hindi lang sa pagkapari at pagkahari, pati sa pagkapropeta, bahagi ng ating binyag yan. So, lalo na ngayon, alam naman nating lumalala ang kahirapan sa ating bansa, no? At damang-damayan ng mga maralitang lungsod. Pero pakiramdam ko, Father Charlie, pare din ako, no? Parang malayo tayo sa sa mga maralita sa patingin ko. Kasi ang sociological analysis ko ng naramdaman kasi natin na we go with the force who toppled down the dictatorship. At ngayon parang sinuportahan natin itong new regime bilang part of that force, power block na join na tayo doon sa power block na yon. So to maintain that power block, we become partners of the maintenance of that power block. Kaya naman hindi tayo nakadiktat sa kaya umiwas. Kaya napakalaking hamon talaga na pag-aralan at suriin ang ating lipunan. At may dagdag ako, no? Pagsusuri ng lipunan, laging nasa mata ng mga dukha. Yeah. Kasi sila yung nakakaramdam ng tunay na kahirapan. Kaya pag tiningnan natin ang lipunan sa mata ng mga dukha, makikita natin na talagang halos hindi rin nagbago yung sistema. Nandun pa rin tayo sa kahirapan at nandun yung panawagan ng mga dukha ng pagbabago. At yun ang niyayakap ng TFUC, no? Dala-dala ng TFUC kung ano yung tinig ng mga maralita, ito rin yung tinig ng TFUC. Kanina pa tango Kalito. Parang tuwan-tuwa din sa mga naririnig sa inyo mga dalawa kayong pari kayo. Kalito, ano naman ito? Partner kayo ng TFUC, di ba? Opo. Ang Kadamay. Ano nga ang Kadamay? Ang Kadamay, isa siyang pulumpo, no, kalipunan o isang tipunan ng mga maralitang tigalunsod sa buong Pilipinas. Na itatag ito noong November 7, 1998. Dito rin mismo sa katabi lang natin. Sa tapat. Sa tapat. Sa ICCP. UCCP po. UCCP. Para binuo ang Kadamay, nabuo ang Kalipunan Damay ang Mahihirap para ito yung tunay na magsusulong sa mga batayang karapatan ng mga maralitang tigalunsod. Bilang partner ng TFUC, ano ang inyong mga aktibidad? Katuwang namin o katuwang kami at regular ang pag-uusap ng TFUC at ang Kadamay doon sa mga programa na pinapatupad ng Kadamay at ng TFUC. Halimbawa sa usapin kung paano kalingain. Alam naman natin sa panahon na to, halos simula ng lumala ito ng mga 2010 yung kaliwat kanan demolisyon, tanging ang TFUC lamang na grupo ng taong simbahan ang nagpapatuloy sa hanay ng mga maralitang tigalunsod na biktima ng demolisyon sa kasalukuyang administrasyon. At sa ngayon, Kwaresma, to speak of Kalbaryo. Ano ba mga Kalbaryo ngayon? Kalbaryo ng karaniwang tao. Sa hanay ng mga maralitang tigalunsod, bagamat hindi rin namin nakakalimutan ang magnilay sa panahon ng Kwaresma o sa panahon ng Kalbaryo. Pero kami,
Kaya nga nabuo ang Kadamay noong 1998 simula at doon halos umpisa ng papalala ang kalbaryong kinakaharap ng mga maralitang Tigalunsan. Halimbawa, Kalito. Halimbawa yung simula noon, pagkabuo ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap, hindi po kami nakakatamasa ng kahit binabanggit ng gobyerno, ito dapat parang nakabubuhay na income ng mga maralita para mayroon silang magkaroon ng disenteng pamumuhay ang pamilya. Hindi po namin natatamasa. Wala na nga rin po kaming mga tirahan at patuloy na ginigiba ng kasalukuyang administrasyon. Ito yung pagpapakita na tuloy-tuloy o araw-araw kalbaryo ang kinakaharap ng buhay namin sa kasalukuyan at yung mga nagdaang pang administrasyon. Nabanggit mo yung kawalan ng makatarungan sahod. Pag-usapan natin serbisyo sosyal, edukasyon, kalusugan. Kumusta kayo? Ang usapin ng edukasyon, kagaya, kasi kami mga maralita, sinasabi ng mga dumi sa karamihan, paningin, lalo dito sa Central Luzon, itinatapong kami sa mga relocation sites. Madalas nga namin gamitin, kami ay tinatatakan ng gobyerno ng mga nasa danger zone. Tinatapon kami doon sa dead zone. Isang halimbawa dyan. Dead zone, ha? Opo. Yung pinakamalapit na relocation sites ng National Capital Regions, yung Rodriguez Rizal. Naalis nga po kami dito sa danger zone, dila kami sa dead zone. Patuloy doon, halos tuwing 3 years na binabaha, tapos wala siyang ospital sa loob ng relocation sites na naglalaman siya ngayon, yung isang Kasiglang Village 1 ay nasa 25,000 families o units. Wala siyang ospital. Ang eskwelahan naglalaman ng 84 to 120 estudyante tuwing 4 na oras. Isang klase, 4 na oras lang po. Pinakamalapit naming ospital is Avenue Medical Center. Mula rin sa probinsya na yun. Ang layo. Ano yung kinagbubuhay nyo doon? Yan na nga po. Ang kalakhan doon ng mga kinabubuhay ng mga tao, kung hindi magpadyak. Ngayon nga po, ang nakakatuwa, para lang ang aming mga kapitbahay, sa totoo, ay parang yung mga bata o bumalik sa pagiging bata. Magtatayo ka, tabi-tabi kayo may sari-sari store. Adi sino yung nabibili? Bibili ako sa iyo ng asin, bili ka sa akin mantika. Kaya yung mga maralita, napipilitan bumalik kung saan lugar sila nagmula. Walang kabuhayan sa loob ng relocation sites. Kaya yun, tuloy-tuloy yung kalbaryo namin. Kahit inalis kami dito sa Central Luzon, dadalhin sa mga relocation sites. Very briefly, Kalito, ilan na ba sa bilang ng Kadamay ang urban poor na may tuturing dito sa Central Luzon, National Capital? Sa National Capital Region, ang kabuuan ng maralita ay nasa 4 na milyon. Ang tinuturing nila na nasa danger zone ay kulang-kulang 600 o 580,000 families. Ito yung nakaambang i-demolish hanggang 2015 kung sa National Capital Region pa lamang. Yan ba patakaran at programa ng gobyerno Aquino? Sa kanyang programang Public-Private Partnership at ang sa ilalim ng Urban Development and Housing Act, ito yung nagiging ugat kung bakit kami ay nagiging biktima ng demolition. Si Father Charlie, sa sino ang sinasabi natin dukha sa simbahan? Sa anong paningin mo? Sa spiritual aspect lang ba na usapan nito, or ang pag sinabi na kasing dukha, basically ang ibig sabihin niyan economically poor. No, sa mga taong nakakaintindi ng Tagalog, pag sinabing dukha, common sense, talagang alam nila walang kabuhayan. No, so na sinasabi ni Carling no, kanina. So basically 'yun ang ibig sabihin ng dukha, at kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, ang pinaglingkuran naman talaga niya yung mga nagugutom, mga may sakit, talagang dukha siya sa kahirapan ng economic aspect, no? Although sinasabi naman natin na hindi natin linilimit doon, no, sa bahagi na yon. Kaya sabi na the poor are the treasure of the church. Mahalaga ang dukha ng simbahan.
Gaano kayo ito kahalaga? Bakit mahalaga? Mahalaga kasi unang-una tagasunod tayo ni Jesus, kaya tinawag tayong Kristiyano. At kung pag-aaralan natin ang buhay ni Jesus, talagang direkta siyang naglilingkod sa mga dukha. At kung tayo ay tagasunod ni Jesus, susundin natin ang yapak niya. That is the way of Jesus Christ. So, talagang mahalaga sa mata ng Panginoon ng mga dukha, at bilang tagasunod niya, mahalaga rin sa atin ang mga dukha. Kanina nga, gusto ko rin idagdag nung sinabi ni Carling kanina, yung kalagayan ng mga dukha natin na from danger zone tinatapon sa death zone. Kasi nung nakaraang Sabado, ang TFUC nagkaroon ng environmental investigation sa Rodriguez na tinutukoy niya, at nakita namin na yung sinasabi ng tao ay totoo, na parang may nagaganapang quarrying na pwedeng maging resulta ng mga baha, at talagang dead zone talaga yung lugar na pupunta. Yan. Kaya isang panawagan na rin ito sa bayan o sa lalawigan ng Rizal, kasi ang quarrying ay talagang isang issue yon, ano? Talaga bang ito ay sinasabi ng mga politician na wala na? Pero sa ulat ng mga tao doon at nakita rin ng mga staff ng TFUC, mukhang nagaganap pa rin. Father Charlie, yung mga politiko doon ng operator ng quarrying. Sila, natatangunan mo ito. Magbe-break muna tayo, Fathers at Kalito. Sa ating pagbabalik, pagpapatuloy natin ang talakayan tungkol sa epekto ng mga economic programs ng pamahalaan para daw sa mga dukha. Patuloy kayong makinig at makibahagi dito sa ating programang Talakayan! Celebrating the year of faith in observance of Lenten season. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Makinig, Veritas 846. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Condom Productions. At ito si Father Greg Ovejas, at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan! At kanina, Father Greg at mga kapanalig, pinag-usapan natin kung sino ang dukha, ilan sila at ano ang kanilang kalbaryo. O ilan lang. Ang hirap namang sa loob ng isang oras ma-mention natin lahat eh. Ngayon naman pag-usapan natin ano ang proyekto ng pamahalaan na nakaka-apekto sa kanila. Kanina, Raymond, mga kapanalig, pinag-usapan natin yun nga. Sino ang dukha, no? Pero pwede tayo magsimula sa centerpiece economic program ng pamahalang Aquino, Father Greg. Ito yung tinatawag nila na public-private partnership. Ano ang tingin nyo rito, Kalito? Ikaw nga matanong namin. Ano ang tingin nyo dito sa public-private partnership? Sa direkta, sa tingin ng mga maralita, ay yung pagpapatupad ng kasalukuyang administrasyon ng public-private partnership ay yung pagtalikod lamang ng kanyang responsibilidad para sagutin o solusyonan ang lumalalang problema ng mga mamamayan, hindi lamang ng mga maralitang Pilipino dito sa ating bayan. Bigay tayo ng konkretong halimbawa. Yung mga ospital, sa ilalim daw ng public-private partnership. Sa paanong paraan at paano kayo nito maapekto? Yan na nga po. Ngayon pa nga lang, sabi ko nga, sa relocation sites, sa isang sinasabi lang subdivision, walang ospital. Hindi pa tuluyang nasa sa pribado. Paano na kung nasa sa pribado, hindi na kami nito tiyak makaka-avail sa pagpapagamot sa aming mga pamilya. Ngayon pa lamang hindi kami makapasok makapagpagamot sa ospital. Halimbawa, magbigay akong pangalan ng ospital. Tugon ka, Kalito ha, kidney. Kidney Institute. Paano naapektuhan ng public-private partnership ito? Sa ganyang kalagayan, hindi magiging pribado. Hindi man direkta, pero ang mayor na magpapatakbo nito ay yung pribadong institusyon o pribadong negosyante na ang hinahangat naman niya talaga ay tubo. Hindi kagaya ng gobyerno ang nangangasiwa na sigurado nito
ang kanya dapat tinutuon at kung paano paglingkuran. At paano na kaming mga maralita? Sabihin natin, hindi naman po pwedeng ang magkakasakit lang ng kidney ay yung mga mayayaman. Kami ring mga maralita ay prone din sa ganong sakit. Ay talagang hindi kami makakapag-avail niyan. Ngayon pa nga lamang, ilan ng mga maralita ang hindi nakakapagpagamot sa sakit kung usapin ng kidney. Alam mo, Raymond, ito sa Constitution natin sinasabi talaga na itong services, public services, ay tungkulin ng gobyerno. Hindi ito i-privatize kasi primary tungkulin talaga nila ito. Ang nangyari sa ating bayan, ang gobyerno natin, ibinigay ito sa mga private sectors or Nakapasok na ba? agency. Kaya ko naman nabanggit yung Kidney Institute niya, Father Greg. Nakapasok ko na ba sa Kidney Institute lately? Ang rinig ko para daang hotel. Oo. Pagpasok mo ng trangkahan, 2 bangko nakabalandra dyan eh. Parang hotel. Pagkatapos meron pang, alam mo yun, 24 hours na parang mini grocery na imported ang pangalan. Meron doon. Sino mo magkabili doon? Ay, sino may pera, sinakalito, wala. Itong conditional cash transfer. Ito daw bilyon-bilyon na ibibigay doon sa mga pamilyang maralita. Yun na nga po, madalas po rin namin yan. Noon pa man, ang conditional cash transfer ay nagumpisa ito sa nakaraang administrasyon. Hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy. Kami mismo na mga maralita ay tutol dyan. Hindi namin kailangan ang limos. Ang kailangan namin ay bigyan kami ng trabaho na may nakabubuhay na sahod para hindi kami umasa doon sa kakarampot na binibigay ng gobyerno. Tingnan natin ngayon, aabot to ng 41 billion ang pondo nila ngayon para lamang doon sa 4.6 ang 4.3 ang kanilang target sa ngayon na pamilya. Ang may hirap po ngayon sa Pilipinas sa 94 million na pamilya na mamamayan ay 32 to 34 million ang naghihirap. Ito yung sa kwentadas ng NEDA ay nabubuhay sa loob ng isang araw ay $1 ang kalambas. Oo. So 32 million. 32 hanggang 34. Ayaw nyo ba itong kahit papaano? Merong inaiabot ang gobyerno. Hindi naman po ito pang matagalan. Dapat sana itong perang ito ilaan na lang sa ibang programa. Diba? Idagdag mo ito sa pondo sa edukasyon. Marami pang magiging kristal tihada sa ganyang kalagayan. Idagdag mo sa pondo sa ospital. Daming mga walang health center sa mga probinsya. Ba't hindi na lang doon at naglikha ng trabaho? Kasabay pa nito ginagamit lamang talaga ang conditional cash transfer na harapan, umukha para isulong yung kanilang counterinsurgency. Ang kalagayan po namin, ilang beses kaming naghamon hinaman namin ng DSWD ng isang public debate para doon ilinaw ano yung conditional cash transfer. Sinong nakikinabang nito? Alam niyo po, yung nilabas namin na isang nanay, ngayon namang problema, kinukulit siya ng leader. Malamang daw, tanggalan siya at nagre-reklamo. Hindi ito tulong. May kondisyon na kailangan pag interview ka, maganda. Pero yung totoo, sinasabi lang naman ng nanay, siya ngayon ay tatanggalan ng kanyang, yung kakaperanggot na limos. Ay pinapakita rin namin dito, yung ginagawa ng gobyerno na kanyang ginawang halimbawa, yung sa Latin America, sa amin din pagre-research, ultimo yung Mexico na mong problema kung paano itigil yung 10 tao, isang dekada nilang pamimigay ng limos sa mga mamayan, na pag ito kanilang pinaasa, pag ito'y pinutol, magre-revolusyon yung mga mamamayan. Dito, habang hindi pa nagagawa yung ganon, itigil dapat ito na conditional cash transfer, ginagamit din lang naman ito para makapasok sa mga komunidad at ginagamit sa counterinsurgency, itigil at ilaan na lang sa iba pang programa. Bakit counterinsurgency? Nagtatanong ba? Ano ba yung bago ito nga pandinig ko na? Bakit? Totoo, kasama doon hindi lang ang conditional cash transfer.
Tinanong din namin ang DSWD. Ang sabi nila, nagkataon lang po na sundalo ang namimigay. Sundalo? Opo, army ang namimigay para makatulong. Hindi social worker? Hindi po. Ganun ba? Kami ay mayroong debate ng DSWD noong nakaraang Pebrero itong taon na to. Inamin din mismo nila doon sa mga probinsya, sa mga remote barangays, militar ang kanilang ang nagbibigay at pinipili. Kalakhan ng binibigyan. Pag may tatak ka, sa tingin nila ay progresibo, hindi ka kwalipikado. Kasama din sa kondisyon. Huwag kang mag-rally, huwag kang tumutol, umalis ka. Ay, halimbawa, yung maralita. biktima ng Bagyong Pablo, katulad ni Cristina Jose, nagugutom, wala pa yung pinangakong Yung 10 kaban bigas. Hindi pa ba nabating hanggang ngayon? Wala. Gutom pa. Baka inilibing na yun sila. Ay, si Cristina Jose. Yung iba, ano? Yun nga eh. Basta hindi pa nila naibibigay, yun din ang hamon namin sa DSWD noon. Ipamigay para doon sa, halimbawa yung tulong ng gobyerno. Pamigay, CCT nga lang, sundalo ang kanilang inaan. Na-remember ko, Raymond, sa klase namin sa may mga kaklase kasi akong mga DSW. Ako, nangungulit ako, hindi yung CCT, hindi, it's not helping really. Tanungin mo yung nandyan sa gilid ng mga mahihirap dyan sa tabi-tabi ng recto kung nakatanggap ba. Hindi yan nakatanggap. Sabi ng kaklase kong social worker, Father naman, kasi nagtrabaho kami sa gobyerno, dapat hindi kami magsalita ng masama. Sabi ko, ako ganon. Totoo pala. Kailan? Kalito. Mayroon silang sinusunod na pamantayan. Kahit pa sabihin natin 1 day, 1 eat ka, kung hindi ka, sa tingin nila hindi ka kwalipikado sa kanilang pamantayan, hindi ka makapag-avail ng conditional cash transfer. Si Father Charlie, anong masasabi mo sa maganda kasi yung pagsusuri. Meron kasing isang samahan ngayon na bagong katatatag lang, yung Urban Poor Research Center of the Philippines, UPRCP. Pinag-aralan din nila itong CCT at in-interview yung mga maralita. At sa kanilang pagsusuri, tama yung mga sinasabi ni Carling na kanina, na ganun din ang sinasabi ng maralita. At sinasabi nila na ito isang talagang band-aid solution, na dole out ito at hindi talaga nakakatulong sa mga duka. Matagal ng strategy ng gobyerno yung band-aid solution at iba-iba lang ang pangalan. So, hindi naman lahat ng maralita ay mabibiyayaan ng ganitong CCT. Ngayon, merong isang controversial na batas yung kasama sa balita natin, Padre Greg. Yung binito ni Presidente Noynoy Aquino, yung Magna Carta for the Poor. Sa tingin mo, Father Charlie, makakatulong sana ito? Basta't ang isinusulong naman ng TFUC rin ay talagang kung ito'y nakakatulong sa tinig ng mga, para isulong ang tinig ng mga maralita, sinusuri din yung lipunan natin ayon sa mata ng mga duka, makakatulong, lalo na kung ang sinusulong nito ay talagang magbibigay ng kabuhayan sa mga duka, yung pambansang industrialisasyon at yung pagtulong din sa mga kanayunan sa pamamagitan ng tunay na agraryong pero reforma. Yung batas ata walang sinasabi doon na national industrialization to create jobs. Ang sinasabi niya lang sa esensya, Father Charlie, kinikilala niyang may urban poor, may dukha, maraming dukha sa Pilipinas, at pinibigyan niya kapangyarihan mag-iit sa gobyerno ng mga batayang serbisyo sosyal. So, positibo yon. Pero, sa tingin ninyo, bakit kaya binibito ito ng Presidente? Sabi niya, ala daw budget, pero meron namang 41 billion para sa conditional cash transfer. So, isang malaking katanungan sa bakit hindi na isusulong ang ganitong magandang tinig ng mga dukha, Ganda sana yun Pero kung kayo tatanungin sa TFUC, ano sana ang programa? Ano ang programa ng simbahan para sa mga dukha? O ano dapat? Sa simbahan naman, maliwanag naman na patuloy na panawagan na
katulad ng panawagan ng TFUC na yung mahigpit na ugnayan ng mga maralita at ng simbahan ay magpatuloy, no? Yung talagang tuloy ang direct contact sa kanila, hindi lang sa pamamagitan ng konsepto, kundi talagang nakikisalamuha pa rin, nakikipamuhay. At kung ating pakikinggan ang tinig ng mga dukha, ay napakinggan ko na rin, no? Ilang beses na rin silang nagsusumbong sa TFUC. Sa katunayan, mga isyong kanilang isinusulong, kauna-unahan dito yung kabuhayan eh. Kahit na merong demolition threat sa mga maralitang lungsod, pero sinasabi pa rin nila pinakamahalagang usapin sa kanila kabuhayan. Dahil kung may kabuhayan, maiibsan yung gutom, plus meron silang pagkakataong makapagtayo rin ng sariling tirahan. No? Secondary na lang yung mga demolition, paninirahan at serbisyong pangkalusugan at edukasyon na mahalaga rin. Alam mo, Father Charlie, naisip ko na, ngayon kayong Kwaresma, no? Yung, para konkreto talaga na yung Kwaresma na, for example, no? Yung Visita Iglesia, to speak of the church. Ang tingin kasi natin ng iglesia sa mga Katoliko ay simbahan na structure lang eh. Sa tingin ko, kung ang lahat ng Katoliko makaintindi ng ano ang simbahan, hindi yan magbibisita ng mga old churches from north to south. Ang totoong simbahan, Father Charlie, bibisitahin mo yung mga mahihirap, yung walang ibabayad doon sa mga hospital na yan. Magpupuntahan sila doon. Yung grupo ng mga taga-parokya pupunta sa isang hospital na ito at hanapin yung mga kapatid nating mga Kristiyano nangangailangan at pupunta naman sa ibang hospital. I mean, mas maganda yan na sa tingin ko kung tayo ay Church of the Poor na mag-iikot tayo sa mga hospital, hindi mag-tourism. Para sa tingin ko kasi, sorry lang ha, siguro iba ang ko. Kasi ang kita ko kasi si Kristo ay nasa tao, hindi sa Tama yun. Kasi ang pang-ibig sabihin naman din ng simbahan ay tayo yung mga simbahan. tao. At ang Pilipinas ay third world country. Ibig sabihin, mahirap na bansa. Kaya ang population natin, karamihan, mga dukha. Kaya nga tayo ay hinahamong talagang tunay na maging simbahan ng mga dukha. Kung nandito si Pope Francis, imbitahin ko siya na magbisita iglesia. Ang iglesia is yung doon tayo sa PGH, doon tayo sa mga pobre na mga Labor Hospital, mga katutubo. Punta kayo doon sa parokya namin, mga dumagat. Yan. Para mga doon sa mga demolition, yung mga area na in threat of demolition. Yan ang simbahan at tingnan doon ano ang magagawa natin, no? On that note, Father Greg, kailangan muna natin mag-break. Bumibigat ang pinag-uusapan natin. Talagang kalbaryo na di pa natatapos ang pinapasahan ng kapatid nating mga maralita. May pag-asa ba na matapos ang kalbaryong ito at tumungo naman sa gloria ng muling pagkabuhay? Sa ating pagbabalik, kapanalig ang mga hamon at panawagan ng ating mga kasama dito sa ating programang Tala Akayan! Simbahan at Halala 2013. Kilalanin ang inyong kandidato. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep may pagkain kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Wish mo bang makita ang mga paborito mong anchors ng Radio Veritas? Wish come true ka na! Mag-login lang sa www.veritas846.ph. Mas mapapalapit ka na sa mga kapanalig mo dahil maririnig mo na sila, live na pa silang makikita. Hindi ba't kay sayang makapiling ang mga kapwa mo kapanalig dito sa Radio Veritas? Ano pang hinihintay mo? Login na! Simbahan at Halala 2013. Kilalanin ang inyong kandidato. Papa,
love me? Siyempre naman, anak. How do you love me, Pa? I work hard para mai-provide yung mga needs mo. Like toys, nice clothes, good food, at iba pa. How, Pa? Nag-iipon ako ng pera para makapag-aral ka hanggang sa makatapos ka. How, Pa? Nag-iipon ako at nag-i-invest para kapag nawala na kami ng mama mo, may maiiwan kami sa'yo. How, Pa? Susubukan ko ang kakayahan ng Angkapatiran Party sa Senado dahil naniniwala akong makakatuwang sila na magarantiya ang magandang kinabukasan mo at sa iba pang kabataang Pilipino. I love you, Papa! Dala Akayan! Nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Kodak Productions. At ito si Father Greg Ovejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programa Dala Akayan! Bago tayo magpatuloy, Fathers at Kalito, meron tayong text message dito. Napakabigat ng kanyang tanong. Magandang gabi po. Masasabi po ba ninyo na angkop sa Pilipinas ang liberation theology tulad nung sa Latin America? Salamat po. Maraming salamat kapanalig sa iyong text message. Father Charlie, ikaw nga munang sumagot. Bawat bansa naman, bawat konkretong simbahan may kanya-kanyang konteksto. May konteksto ang Latin America at maganda sa kanilang liberation theology, kitang-kita ro na talagang makikita ng liberation theology na yan na umaangkop siya sa tinig ng mga dukha. Sa Pilipinas, may sarili tayong konteksto. May sarili tayong kalagayan at pwede nating mahalaw ang magaganda ring sinasabi ng liberation theology mula sa Latin America. Pero isang hamon sa atin talaga yung patuloy na kumapit sa tinig ng mga dukha. Katulad ng sinasabi ko kanina, dahil kung iyan ay kakapitan natin at isusulong natin ang kanilang mga hinaing, na kung tutuusin hinaing ng pagbabago, kahit tayong dito sa Pilipinas, kaya rin nating mag-produce ng isang theology na talagang angkop sa atin. Makakatulong yung liberation theology na yan dahil tinig ng mga dukha, karanasan ng mga dukha at paglilingkod ng simbahan sa mga dukha. Pero sa atin din, may isa tayong konteksto na dapat harapin. At sa anumang theology ating isinasabuhay, ang unang-una yung karanasan natin ng paglilingkod sa mga dukha. At sa paglilingkod na ito, mismong tayo lilikha ng theology na talagang angkop para sa ating bansa. Maraming salamat, Father Charlie. Father Greg, maraming nagsasabi na itong liberation theology hindi naman daw ito gospel-based. Ano masasabi mo? No, actually, isa ito sa mga discussion ng Vatican II. They were talking of two terms. I remember kasi Father Dulay na nag-ano nito the source of aggiornamento, which many did not like kasi medyo very strong. At isa, words doon ay French word, ressourcement. Going to the origin. Kaso lang yung going to origin hanggang Middle Age lang. Sabi, ressourcement is going to the origin of the Apostolic Church, yung the church when the early Christian community. And liberation theology is exactly the time of the early Christian community, where the advocacy is really community life, then advocacy of sharing, no? In short, Father Greg, ito yung we are our brothers and sisters keepers. Yeah, oo. Isang tunay na simbahan. Ito talaga ang na itong theology. Kaso lang pinalabnaw ito at nilagyan ng ideological para to kasi it works out really sa Latin America. Pinasukan ito ng mga alam mo naman na may ideological na it is a leftist leaning na theology. Pero yun sa mga pagkakataon na nagtatagpo ang layunin ng may mga ibang pampolitikang ideolohiya doon sa turo ng simbahan. That's not necessarily bad. Ito ginagamit lang the label para siraan ang both liberation theology at leftist ideology. Oh, yan. Sinisira lang yan. Pero in origin, in content or in substance, ito talaga yung spirituality ng early Christian community. Is there a need, Father Charlie, Father Greg, na balikan nito? Yes. I think bilis sa sagot ni Father Greg. Sa akin naman, pero we need to go back kung we want to become a real Church of the Poor, yung sinasabi natin Church of the Poor ngayon. We have to go back. Father Charlie, makakatulong siya na tingnan din natin kasi ang espiritu naman at diwa ng liberation theology ay yung paglalapat ng ating pananampalataya sa konkretong kalagayan ng pinaglilingkuran.
Although isang hamon pa rin talaga no na talagang meron tayong sariling kalagayan at meron tayong sariling mga dukhang Pilipino na dapat nating tingnan at dapat nating paglingkuran at dapat nating isulong ang tinig sapagkat yung mata ng mga dukha, yan din ang mata ni Jesus eh. Kumbaga kung paano niya tinitingnan ng lipunan, halos kaparehong-pareho sa pagtingin ng mga dukha. Ngayon, uli, may tanong ako sa inyong dalawang mga pare. Kayo nakikisalamuha, kayo nakikipamuhay doon sa mga maralita. What do you feel when you are with the poor, the church that Jesus wanted? Ikaw, personally, ikaw nasa doon sa barangay Corazon de Jesus, halimbawa. Mixed feeling, may helplessness in the sense na bakit ganito yung kalagayan ng mga maralita, no? At parang helpless sila. At the same time may galit din dahil biktima sila ng isang sistemang hindi maganda at hindi makatarungan. At challenge din ako sapagkat magsimula na tayong kumilos kung ayaw natin ng ganitong klaseng sitwasyon na talagang ang tao ay parang hindi itinuturing na tao kundi eyesore ng society o tinatapong na parang basura. Pero ito, medyo baguhin ko ang tanong ko, Father Charlie. Bilang isang pare, bilang isang taong simbahan, what does this do to you kung ikaw ay nasa loob ka ng nakikipamuhay ka sa mga maralita? Ano ang idinudulot nito sa damdamin, sa pag-iisip bilang isang pare? Talagang nakakatulong ito na humugin ako na tunay na Kristiyano at tunay na tagasunod ni Jesus sapagkat yung mga tinig nila, yung kanilang buhay, yung kanilang kalagayan, kapag lagi kong nakikita at lagi kong napapagnilayan at sa kanilang pakikisalamuha ay talagang mismong yung ganong klaseng pagbabad sa kanila ay nakakatulong para talaga hubugin din ang aking pagkatao na talagang mauwi sa paglilingkod, no, sa mga dukha, maralita. Father Greg, same question. Sa akin naman, bilang pare, I follow Christ, the footsteps of Christ. And si Christ mismo, He made a clear stand for the side of the poor. Yun. And there's no way for Christ for you, there's no way for me to be neutral on this. Kasi to be neutral is to be part of the exploiter. It is clear in the gospel. Christ made a stand on the side of the poor. And I, who is a follower of Christ, a priest of Christ, I have to be on the side where Christ stands for. Kalito, anong reaction mo dito sa pagpapaliwanag, papahayag ng mga kasama natin pare? Hindi kung sa pag-aaral talaga, ang binabanggit at sa pagkakaunawa ko nga, ang mga maralita nga po, ang sunay na simbahan. Wasto lamang kung gagaya rin yan. Ang pagbabalik, di dapat tingnan din o isama doon sa pagkakaroon ng pag-aaral para doon sa maging tunay naglilingkod ang buong simbahan. Balikan yung mga nakaraan, yung inabanggit kanina ng dalawang kasama nating pari, yung pinagdaanan mismo ni Kristo. Maraming salamat, Kalito. Ngayon, si Father Charlie, ano ang panawagan mo sa ating mga kapanalig? Bukas, Miyerkules Santo na. Ano ba ang pwede nating maiwan sa ating mga kapanalig sa usapin ng panawagan, buhay at kamatayan ng mga kapatid nating mga maralita? Okay, so ang mga taong simbahan ngayon ay lalawak sa iba't ibang ritual ngayong panahon ng Semana Santa. Malaking bagay na sana ang mga ritual na ating dadaluhan ay makapagdulot sa atin ng pamumunga ng mabubuting gawa, lalo na sa mga dukha, at hindi lamang manatiling ritual na walang bunga, no? Kaya kung ating pagninilayan ang talagang buhay ng ating Panginoon na nagpakasakit upang likhain at pandayin ng bagong daigdig ang kaharian ng Diyos, ang ating kaligtasan, matapos ang Semana Santa, tuloy pa rin ang ating paglilingkod
at pakikiisa sa dakilang misyon ng ating Panginoon na magkaroon ng bagong kayusan, bagong daigdig. Ang tinatawag niya rito, kaharian ng Diyos, no? Isang kaligtasan na talagang kaligtasan ng buong pagkatao natin, no? Kasama na rito yung mga pangangailangang pangkatawan at material. Maraming salamat, Father Charlie Ricafort, MI, at siyempre kay Calito Bajon. Ako, kulang lang talaga ang oras natin sa ating nalalabing oras. Father Greg, meron tayong mensahe sa ating mga kapanalig. Ngayong linggo, ginugunita natin ang buhay, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Marami sa atin sa ganitong panahon ay abala. Abala sa planong magbakasyon. Ang iba naman, abala kung paano magpupunta sa iba't ibang religious place para mag-ayuno at magtika di umano at baguhin ang sarili. Magkaibang pinagkakaabalahan, pero pareho nakatutok sa sarili. Nawa ang Semana Santa ay maging pagkakataon na makita na ang buhay, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na nagpapahalagang panahon para sa pananampalatayang Kristiyano. Ito ang pagkakataon na makita na ang pagparito ni Jesus ay kaganapan ng pangako ng Diyos ng pag-ibig. Isang pangakong ng kaligtasan. Kaligtasan upang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nawa ang linggong ito ay magpabatid sa atin ng mukha ni Jesus sa mga dukha. May ugnay nawa ng bawat isa ang kalagahan ng ating kapwa, lalo na ang mga mahihirap. Mabatid nawa na ang panawagan sa atin ay mahalin ang ating kapwa ay hindi lamang kaawaan o abutan ng anumang sobra. Isang pagmamahal na magtitiyak ng kanyang dignidad at buhay. Nawa ang muling pagkabuhay ni Jesus ay magsilbing gabay upang tahakin natin ang isang landas na nagtatanggol sa buhay ng bawat isa, lalo na ang dukha. Tayo ay tinatawagan na maging komunidad ng mga disipulo na nagmimisyon upang itaguyod ang simbahan ng mga dukha. Amen. At sumain nyo isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating usapan ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo mga tagapakinig at mga bumati. Muli po tayo magkakasama sa susunod na Martes, 2 ng Abril, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radio Veritas 846 kHz, Radio Totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan at kapayapaan. Ito ang talakayan at sumainyo ang katotohanan!